nagkakaroon tayo ng bukol-bukol, mga kapatid, kung tayo po ay masyadong lagay sa init o nagpainit, mga kapatid, posible tayo magkasakit. Pero mapansin po natin, dito sa Pilipinas, kahit gaano pa kainit, hindi pa rin kayang bantayan yung lugar, mga kapatid, ngayon sa sobrang init. Kasi noon, hindi na mo tumutubo yung mga damo. Sa atin sa Pilipinas, tumutubo pa. Pero hindi sila tumigil, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay. Sila ay patuloy. Pero normal na yan, mga kapatid, yung kanilang paglalakbay, na habang sila patungo doon sa lugar ng pangako, maraming nagrereklamo. Maraming nagrereklamo kay Moises, kay si mahina na leaders. Maraming nagreklamo, mga kapatid, nagsasabi na ipapatayin mo na ba kami dito? Papatayin mo kami dito? Sa lugar ng disyerto, na wala man lang ang matindi pa doon, hallelujah, habang sila naroon, walang tubig, silang naiinom. And it's hard for them, mga kapatid, na lumalakbay ka ng napakalayo lakbayin pagkatapos wala kang tubig. Pero wala silang magawa dahil takas sila, mga kapatid, wala sa inyo. At patuloy mo silang talagang hinahabol ng kaaway. Yung panahon na yon, habang sila nasa lugar ng disyerto, hindi sila hinahabol ng kaaway na literal na kaaway. Pero hinahabol naman sila, mga kapatid, ng kanilang pangailangan, yung kanilang sariling emosyon. Kaya anong reklamo nila? Mamamatay na kami sa uhaw! Kaya na tayo, mga kapatid, ano ang sabi ng Bible? Ang Panginoon, si Moises patuloy na ipag-usap sa Panginoon at siya po ay nanalangin sa Panginoon. Pati si Moises nagagalit na. Kasi matitigas ang ulo ng bayan ng Israel. Mga kapatid, puro slik na doon. Mga kapatid. Kaya nagagalit na si Moises. Kaya imbes na tusukin lang yung bato para umagos ng tubig, mga kapatid, anong ginawa niya? Teka. At many times na nangyari yan, mga kapatid. At hindi nyo nagtatapos. Hindi pa rin namitigil. Binigyan ng Panginoon ng tubig sila. Pinainom ng Panginoon. Sa gabi, mga kapatid, patuloy naman silang humingi dahil sila'y nagugutom sa panahon na yan. At sila po, mga kapatid, ay gutom sa mga pagkain. Kaya nagpadala ang Panginoon ng mana para i-provide ang pangailangan nila, mga kapatid. So sa gabi, sabi ng Panginoon sa madaling araw, magpaparola siya ng mana at ang may instruction ng Panginoon, sige, magkuha lang kayo ng ayon sa mga kain ninyo. Yung iba, si turista, mga kapatid, gusto magkuha ng bilata, bisako, mga kapatid. Tapos itatago doon ang problema, hindi sila sumunod sa instruction. Ano nangyari? Nasira yung mga mana, mga kapatid. Pero hindi pa rin sila tatapos sa reklamo doon. Grabe po ang reklamo na kanilang talagang naranasan. At ang kawawa, mga kapatid, sa panahon na yan, si Moises. Nag-iisang leaders. Ano reklamo naman nila? Bakit palagi na lang mana ang kanilang kinakain? At wala naman lang mabutit ulam. Para mga Pilipino, itong mga Israelita, pag walang ulam, magreklamo, magproblema. Kung kumakain pa lang, magreklamo na agad na magreklamo, mga kapatid. Kumakain na naman kayo hapunan natin. Ano naman kaya ang merienda natin? Kaya kumakain pa, mga kapatid. Diba? Yung provide kaya tayo ng Panginoon, o kaya mamamatay na tayo kung wala tayong merienda. Ganyan minsan tayo mag-isip. Minsan awayin nyo na yung inyong mga kaibigan. Bakit hindi mo ako binigyan ng merienda mo? Kaya mo tamo mo. Ganun tayo. At hindi na kaibigan, pati asawa, ingamoy na. Bakit ka kasi? Tulog-tulog ka lang yan. Wala tayong merienda. Yung mga anak mo nagugutom. Ay mag-ako na nga ng merienda. Kasakit na nga yan ng diabetes sa kakakain at kakainom. Yan na yung ano-ano. Tapos wala pa rin. Puros reklamo, mga kapatid. Yung buhay nila noon, katulad sa panahon natin. Kaya si Moises yung tawon, luhod ulit siya sa Panginoon. Hindi ko alam kung kinakal yun na sa pare. Buti na lang, prayer mo ito si ano.
Si Moises, Martin. Very prayerful si Moises. Siya yung leader na hindi tumitigil sa pagluhod sa panahon na may pangailangan. Yung trabaho naman talaga ng leaders yan, mga kapatid. Praise God, na mag-pray sa panahon ng pangailangan. Kaya luhod na naman ang Panginoon, Lord, walang ulam! O sige, magpaulan naman ang mga pugo. Harap mga bugi yung pinaulan. Mga pugo, mga kapatid. At ito po ay nagsilbing ulam nila. Pagkain nila mga kapatid sa panahon na sila ay nawala. So minsan mga kapatid, sa buhay na kung patungo doon sa lugar ng Kanaan, ay hindi po biro ang ating pagdadaanan o yung pinagdaanan ng mga Israelita patungo roon. At ang nakakalungkot, namatay na lang si Moises sa kakareklamo ng mga tao sa kanya mga kapatid, sa sobrang stress. Hindi man lang nakatuloy sa Kanaan si Moises para yan nakakalungkot. Diba? Pero kung tingnan mo, how many years sila naglampay mga kapatid? 40 years. Sa loob ng 40 years, di pa sila nakaabot doon si Moises. Ang tagal ng panahon mga kapatid. Na samantala ayon sa Bible Scholar, 40 days lang pala yung pwedeng lakarin. Brother Matthew, kasi nasa kalitan lang rin ng mga kapatid ng lugar nila na gano'n lang yung lakarin. Yung lupang pangako na yun. Pero hindi sila halos makarating doon. At ang story mga kapatid, sino lang ang nakarating doon sa lugar ng pangako? Ito po si Joshua and Caleb. At bakit sila nakarating doon? Ito si Joshua and Caleb mga kapatid. Dahil sa kanilang dedication, dahil sa katapatan nila sa Panginoon, dahil sa pagsunod nila sa instruction, hindi sila tumingin sa kung anong problema, kung anong pangangailangan, hindi sila naging negatibo sa kanilang pananampalataya. Bagkus sila ay naging seryoso, hallelujah, at handa nilang harapin ang mga hamon ng kahirapan, hamon ng problema, mga kapatid, hamon ng init ng panahon, o anumang sitwasyon, handa nilang harapin ang lahat ng yan. Dahil mayroon silang goal sa buhay, ang gusto nilang parating, ang lugar ng Kanaan. Hallelujah! Ang Kanaan, ito po ay pangako ng Diyos mula sa lahi ni Abraham. At ang lahi ni Abraham, hindi lang hanggang Israelite people. Ang sabi ng Panginoon, hanggang sa generation natin, hanggang meron tayo pananampalataya, isa tayo sa generation ni Abraham. Tayo nagtiwala sa Panginoon, tayo sumampalataya sa salita ng Panginoon, nang tayo po ay lumabas sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay naging bahagi ng generation ni Abraham. At tayo po ay magsisilbing tagapagmana ng lugar ng Kanaan. At ang Kanaan, ayon sa istorya mga kapatid, it represent of heaven. Kung paano ang Panginoon nangako sa kanilang simpleng Kanaan, simpleng lugar na i-occupy nila, ang Panginoon in this generation ay nangako ng langit, mga kapatid. And how heard, hallelujah, sa pagdadaan natin yung road to Kanaan, hallelujah, na maraming hirap na pagdadaanan, maraming kaaway, maraming storm sa buhay ng tao sa panahon nila. How about us in this generation? Langit ang patungo natin, hindi karaniwang bayan, hindi karaniwang lupa, mga kapatid, kundi bayan ng Panginoon. And it's the city of God, the heaven, mga kapatid, sabi ng Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon, kung sana ko naroon ay isasama ko kayo. Ang Diyos ay hindi nakatira lang sa lugar ng Kanaan. Kung nasabi ng Bible, siya po ay nakaupo sa trono sa langit, mga kapatid. At pangako ng Panginoon yan. Pero as God's message, hallelujah, today, katulad sa bayan ng Israel, ang ating generation, maraming namamatay sa paglalakbay patungo sa Kanaan. Kaya magulat kayo, si Joshua and Caleb na lang ang nandito. Wala na yung iba nating mga kasama.
Nasaan na sila, mga kapatid? Bakit nawawala sila? Hindi man sila literally, mga kapatid na namatay physically. Pero namatay sila sa pagmurmur. Ang pananampalataya nilang punta rin sa harapan ng Panginoon. Kaya ikaw, habang mayroon ka, you become Joshua and Caleb, mga kapatid. The spirit of dedication, the spirit of faithfulness, mga kapatid. At ikaw, hallelujah, ay positibo na magpapatuloy ako. Hindi ako bibitaw, magpapakalakas ako. Sasambahin ko ang Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon. Sabi ni Joshua and Caleb, mga kapatid. And Joshua and Caleb conquered the city of Canaan.